Isang buong taon ng pagod at puhunan. Umaasa ako sa sarili kong dinisenyong sistema ng aquaculture. Pinatakbo ko ang buong baryo sa pag-aalaga ng alimango. Nakalikha ng 80 milyong kita. Noong nakaraang araw, ganoon pa rin. Ang bayani na hinihintay ng buong baryo. Bigla na lang dahil sa bayad sa serbisyong teknikal. Napagbintangan ng walang basehan. Pinalayas ng may malamig na tingin. Ang kontratang puno ng itim na panig. Pero walang gustong busisiin ng mabuti. Kukunin ang maintenance sa loob ng 7 araw. Tiyak na malalantad ang katotohanan tungkol sa kulungan ng alimango. Binibili mo ang iyong utak. Ang paglitaw niya. Kambal ba ng malas o ng kapital? Isa na namang patibong na maingat na inihanda. Nagbayad na, talagang nagbayad na, 680,000. Luging-lugi na sili na teknisyano. Punong nayon Wang. Ang alimango ay alaga ng lahat. Ako lang ang may pananagutan sa teknikal. Sa bahagi ng teknolohiya. Kung gayon, hindi ba dapat linawin din ang bayad sa pagpapanatili ng teknolohiya? Sa loob ng 3 buwan. 3 buwan. Bawat buwan, 30,000 ang ibinabayad ng baryo. Para sa maintenance sa teknolohiya. Kabuang lampas 2 milyon. Ang tumatanggap ng bayad ay ang Yinong Technology. Legal na tao, Linyi. Technician Lin. Ang kumpanyang ito ay sa iyo. Akala namin libre lang ang tulong mo. Ang Yinong Technology ay aking kumpanya. Maliwanag na nakasaad sa kontrata. Kasama sa maintenance ang mga consumables, server, at mga data service. Hindi ito personal na kita. Sino ba ang nakakita ng kontrata at hindi nagbasa? Alam lang ng mga tao sa baryo na lumiit ang pera. Ako ang makikipag-usap sa usaping pagbili. Sa mga alimango ng gramong king yun, handa akong bilhin iyon sa presyo sa merkado, na may 30% dagdag. Pero hindi malinaw ang mga tala. Hindi ako mangangahas pumirma. Walang sinuman ang pwedeng magtangkang magpalabas ng kahit isang piraso ng gamit ng Estado. Wala akong ilalabas na kahit anong gamit ng Estado. Pati ang sistema ko, hindi ko rin iiwan dito. Kung wala ang bayad sa maintenance na ito, mas malaki pa ang maibabahagi sa lahat. 7 araw nang walang teknikal na maintenance ko. Sa kulungan ng alimango, tiyak babaliktad ang tiyan ng mga iyon. Kailangang umalis na sila. Nandito pa rin sila sa panganib na pagsasalita, umalis na agad. Kung gayon, hiling ko sa inyo na makalipas ang 7 araw, ay makapagbulsa pa rin kayo ng malaking kita. Ang bayani ng 8 milyong halaga ay nauwi lang sa ganito. Sino ka? Qin Ying. Isang depositong 10 milyon sa Qin's Aquatics. Bibilhin kita. Binibili ko ang utak mo. Ngayon, mukhang taong ang pwedeng kumita ng 8 milyong halaga. Enmath. Qin, gumastos ka ng 10 milyon. Para pumili ng lumang bakalang pabrika na isasarado at gagawing kulungan ng alimango. Walang palaisdaan. Walang mapagkukunan ng tubig, paano mo ito aalagaan? Nakipagkasundo na ang Zhao Aquatics. Sa gramong king yun para sa pagbili. Napakalaki ng panganib namin. Baka mabigo ang proyekto. Enmath. Qin, dapat gumalaw na rin ang posisyon mo. Isa na lang ang minuto niya. Talagang naglakas loob ka pang pumunta. Uunahin ko ang 3 bagay. Una, ikatlong partido na pagsusuri sa lupa. Pagsusuri sa bakanting istruktura ng kulungan. At sa ilalim na panlaban sa tagas. Ikalawa, pagsusuri sa pinagmumula ng tubig. At tubig para sa pag-aalaga. Mula sa nilinis na tubig ng lungsod. At sa self-circulating system na itinayo namin. Ang mga ito ay mga sample ng bakterya sa laboratorio. Para sa water purification ng sirkulasyon. Hindi hahawak ang mga alimango sa anumang industrial na dumi. Hindi. Ang dating lugar na ibinigay sa amin ay ang power lines at espasyo ng gusali ng pabrika. Ito ang breeding hatchery. Sa natural na fish pond, may 3 di makokontrol na salik.
Temperatura, kalidad ng tubig at mga mikrobyo. 65 hanggang 2011. Mataas, 31, kaya 65 at 2011. 65 ang survival rate ng mga nasa Kingyun Village. Pinakamabuti na lang ay 70%. Dito, kontrolado ko ang temperatura. Ako ang kumokontrol sa kalidad ng tubig. Ako ang naghiwalay sa mga mikrobyo. Ang theoretical na survival rate ay 76%. Paano kapag nawalan ng kuryente? Dual line na supply ng kuryente. Ang energy storage system ay tatagal ng 6 na oras. Ang diesel generator ay otomatikong mag-start sa loob ng 30 segundo. Saan mo ibinabatay ang 10 beses na mas mataas na bentahan? Walang bakas na hindi matutuntun. Soft shell crab na maipapadala buong taon. Sa karaniwang fish pond, 1 ani lang kada taon. Sa akin, may 1 batch kada 45 araw. Kapag pumirma ang restoran na ito sa kasunduan, ang unang batch ng alimango, mapapasama agad sa kanilang seasonal menu. Kailangan pa bang tumawag ng security ngayon? Linlin, tama ba ang sinasabi ko? Ang laki ng kasalanan na nagawa mo noon. Sa loob ng 3 buwan, lalabas na ang unang batch ng sample crabs. Kung magtagumpay ito, ang high-end line ng Kins Aquatics ay sa iyo. Hindi lang high-end line ang gusto ko. Gusto kong magtatag ng isang sistema ng bukas at malinaw na pamantayan ng kalidad. Napagkasunduan. 6 na oras. Ano ng 6 na oras? Ang panahon kung kailan lumulutang sa buong Kingyun Village ang mga tambak. Tianqing Aquatics. Bibilhin sa presyong mas mataas kaysa sa merkado. Sa presyong 3 kwento. Maganda ang presyo. Pero itong mga karagdagang kondisyon. Ang hindi likas na death rate ay lampas sa 5%. Kami ang sasalo sa pananagutan sa paglabag sa kasunduan. Kapitan ng baryo, iminumungkahi ko. Ipasuri natin sa abogado. Mahina ang loob. Zhao, pwede ba kaming lokohin ang ganito ng isang napakalaking kumpanya? Kapitan Wang. Sa mataas na presyo ng pagbili, kailangan din naming tiyakin ang kalidad. Kung wala kayong tiwala sa sariling alimango, pwede kayong huwag pumirma. Sino ang nagsabing wala kaming tiwala? Pipirma kami. Ang hindi pipirma, siya ang haharang sa pagyaman ng buong nayon. Bilisan mo at magsalita ka na, Jimmy. Zhao, ang batch ng feed na ito, 3 araw lang, tataba na ng husto ang mga alimango. Tingnan mo kung gaano kadesperado ang pagkakakuha sa alimango na ito. Magaling ang gamit ni MEC. Zhao, kaya siguradong maayos. Hindi tama ang amoy ng feed na ito, Uncle Wang. Ano bang alam mo? Ang kumpanyang may ilang bilyon kay MEC. Zhao, ang kumpanyang may ilang bilyon kay MEC. Zhao, paano pa magkakaroon ng problema sa feed? Ang pakiramdam ko lang. Noong una, ikaw ang kumuha ng account book. At pinalaya si Linyi. Ngayon gusto mo na namang bumaligtad. Jiang Ling, huwag kang gumawa ng gulo kung wala namang nangyari. Naghihintay na ang buong nayon sa pagyaman. Hoy! Sabi ni Dachuan, pinalayas mo si Linyi. Ngayon ay may malaking kilos siya sa lumang steel factory. Binigyan siya ng Kins Aquatics ng mahigit 10 milyon. Sinasabi mong itinulak ninyo palabas ang Diyos ng kayamanan. At sinadya pang hadlangan ang fish pond ng Kingyun Village. Wala siyang kayang tapusin. Si Ginoong Zhang ang namamahala sa gramong Kingyun. Linyi, ano ang mahuli mo? Hindi maganda ang lagay ng pinuno ng nayon. Lumutang na ang lahat ng alimango sa silangang lawa. Tapos na tayo. Paano ang kabahayan ko? Punong Wang, nandito ako para kunin ang paninda. Bakit hindi ninyo ako anyayahang tingnan ang kalidad? Saknong 7, talata 3 ng kontrata.
Ang antas ng pagkamatay ng mga hindi natural na klase ng shellfish ay lampas sa 5%. Ang ikalawang panig ay magbabayad sa unang panig ng 10 ulit ng inaasahang kita. Ayon sa napagkasunduan sa kontrata, kailangan ng Gramong King yun. Kailangang magbayad ng Tianba Group ng 30 milyong yuan. 30 milyon. Ginoong Zhao, may problema ba sa iyong pakain? Ang pakain ko ay legal at sumusunod sa mga regulasyon. Masisilip ang buong pinagmulan. Namatay ang iyong mga alimango. Iisa lang ang ipinapakita niyan. Hindi maayos ang pagpapalaki ninyo. Wala akong narinig na ganoong pakain. Hindi normal ang amoy nito. Ang ilong ng kabataan ay hindi instrumento sa pagsusuri. Bibigyan namin kayo ng 7 araw para makalap ng pera. Sa loob ng 7 araw, darating ang abogado ko. Wang Dachuan, ikaw ang nagpaapirma sa amin ng kontratang iyon. 10 milyon, saan kayo kukuha ng ipambabayad? Naalala ninyong lahat, noong umalis si Linyi, ano ang sinabi niya? Sinabi niya na sa loob ng 7 araw, uunahin ang kalidad ng tubig bago mamatay ang mga alimango. 7 araw, eksaktong 7 araw. Siya nga, tiyak na may ginawang lihim si Linyi sa sistema. Matagal na niyang pinaghandaan ito para sa kanya. Ganti niya iyon sa atin. Pumunta tayo sa lumang pabrika ng bakal para hanapin si Linyi. Pabayaan niya tayong bigyan ng paliwanag. Araw 1,580, ika-7 araw. Ika-7 araw, 1,000, 1,000, 1,300. Bagong 7, 1,000, 1,000. Mabilis naman. Linyi. Noong umalis ka, may inilagay kang lason sa sistema. Ikaw ang pumatay sa mga alimango. Tingnan ninyo ang screen. Ito ang kalagayan ng tubig sa inyong tangke. Pagsusuri ng spectrum ng mabibigat na metal. Labis ang tingga, asoj, at kadmyo. Ito ang komposisyon ng pakain na ibinigay sa inyo ni Zhao Tianba at ang mga sangkap na nagpapanumbalik dito. May industrial-grade phosphate sa pampuno. Pansamantalang nagpapabilis ng pagtaba. Sa matagal na panahon, napuputol ang ekolohikal na kadena. Pero may test report si Ginoong Zhao. Ang sinusuri sa report niya ay ang estado ng paglabas ng pakain sa pabrika. Ang reaksyon sa pagitan ng pakain na pumasok sa tubig at ng putik sa ilalim ng tangke. Ang nalikhang produktong pagkasunog. Wala sa alinmang karaniwang item ng pagsusuri. Sa unang araw ng pagpapakain. Sa ikatlong araw, namatay ang kolonya ng mikrobyo. Sa ika-5 araw, lumampas sa kritikal na antas ang ammonia at nitrate. Sa ika-7 araw, lumutang ang buong tangke. Kung alam mo pala. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sasabihin ko sa inyo na kayo mismo ang nagbigay ng lason sa pakain. Ngayon, ako pa rin ba ang sisisihin ninyo? Kailangan ko bang tawagin ang seguridad? Hindi na kailangan, aalis na sila agad. Punong Wang. Ang utos ni Zhao Tianba na magbayad ng 30 milyon. Nasa daan na ba iyon? Ito ang tubig sa inyong tangke. Labis ang mabibigat na metal. Technician Lin, tulungan mo kaming mag-isip ng paraan. 30 milyon hindi namin kayang bayaran. Sa maliit na tangke na iyon lang umaasa ang pamilya ko para mabuhay. Kung ganoon, maupo ka muna. Linyi, ang sama mo. 1 taon ka nang nanatili sa Gramong King yun. Talagang hindi ka yata makonsensya. Noong nasa rurok ako, pinaalis ninyo ako sa harap ng lahat. Hindi ko rin inakalang babalik pa ako para makipagkasundo sa nayon. Alin dito si Linyi? Ako iyon. Ipinatawag ako ni Ginoong Zhao para magbigay ng pahayag. Huwag kang makialam sa usapin ng Gramong King yun. Usapin ito ng aming nayon. Usapin ba ito ng tanggapan sa ekolohiya? Opisyal akong nag-ulat. Problema sa mabibigat na metal na polusyon sa tubig sa Gramong King yun. May analisis ako rito ng tubig at pakain. At bakas na pinaghihinala ang polusyon mula sa mga negosyo sa itaas ng Agos. Agad na mag-sitsgifo ang mga datos. Kuya, kung sisimulan ng imbestigahan ang bagay na ito, hindi lang basta bayaran ang usapan. Mas mabuti kung pag-isipan mo ng mabuti. Maliwanag na malinaw ang iniisip ko. Sino ang may gawa ng polusyon at sino ang mananagot?
Technician Lin, iniulat mo si Zhao Tian ba? Ibig bang sabihin nito, hindi na kami kailangang magbayad? Hindi ganoon kadali. Magsisiyasat ang Departamento ng Kapaligiran. Magsisiyasat din si Zhao Tian ba sa inyong mga palaisdaan? Ano ngayon ang gagawin namin? Pumirma kayo sa kontrata ng kanyang unang palaisdaan at sa akin ang responsibilidad. Ako ang bahala sa inyo. Ayusin muna natin ang natitirang mga problema sa ilang palaisdaan. Talaga bang pinupuno ninyo ang lawa? Linyi, ano ba talaga ang ginagawa mo? Gumagawa ako ng seepage proofing platform. Nailipat na ang tubig ng lawa sa tangke ng paglilinis. Kapag natapos ang ilalim na seepage proofing, saka ibabalik ang tubig para sa pagsusuri. Pagdating sa palaisdaan numero 1, iyan ang Qingyun Village, na mas mababa sa unang pamantayang isinasaayos, na isang ecological breeding demonstration pond. Pero wala iyan sa inyo. Sa totoo lang, inaayos mo ba ang lawa? O gusto mo lang talagang punuin ang lawa? 3 salin na ang mga alimango sa pond na iyan. Hindi pwedeng basta magbago ka na lang ng plano. Linyi, ang pinuhunan ko ay ecological breeding. Hindi para punuin mo lang ang lawa. Hindi dahil walang silbi ang lawa ay pwede nang baguhin ng basta. Ito ay seepage monitoring platform. Maglalagay ng mga sensor sa kalidad ng tubig. Kakabitan ko ng mga sensor na ganito. Ang nalinis na tubig ay ibabalik sa daluyan. Pagsubaybay sa kalidad ng tubig. Talagang kailangang narito. Ang palisdaan numero 1 ang tagpuan ng mga water system. Polusyon mula sa itaas ng agos. Ay agad mag-iiwan ng datos. Kung gagamitin ninyo ang palisdaan numero 1. Bilang pangmatagalang monitoring point ng kalidad ng tubig. Walang silbi ang paghulang lang sa polusyon. Dapat umasa sa datos at ebidensya. Nakumpleto na ang pagkakabit ng monitoring point ni Lin. Pwede nang simulan. Simulan! Talagang nakikita ba ng bagay na ito ang problema sa tubig? May natutuklasang abnormalidad. Kung biglang nagbago ang kalidad ng tubig sa isang yugto. Ibig sabihin may posibleng naglabas ng dumi sa itaas ng agos. Ibig sabihin may nagtatapon ng palihim. Hindi iyon basta mawawala ng bakas. Iyan ang dahilan ng alarma. Ang hindi normal na resulta sa paligsahan ay hindi pa pinal na konklusyon. Anong mga palatandaan? Pinaghihinala ang pagbabago sa nalalabing gamot na pampasigla ng paglaki. Lumampas sa babalang halaga. Sino ang naglabas nito? May isang kumpanya sa malapit. Ang ikalawang base ng Tianqing Aquatics. Noong nakaraang linggo, pumirma kayo ng isang kasunduang intensyon sa supply. Ang supplier ay ang kanilang kaugnay na kumpanya. Totoo nga. Bago lumabas ang opisyal na resulta ng muling pagsusuri. Anumang batch na pinaghihinalaang may nalalabing gamot at may panganib. Hindi dapat pumasok sa merkado. Agad kong ipapatigil ang pagbili. Kailangan ninyong isumite ang kumpletong ulat ng pagsusuri. Walang wastong sertipiko. Ni isang piraso ay hindi makakapasok sa aking supply chain. Ipadala agad sa pagsusuri ang unang batch ng mga sample ng tubig. Kung may totoong gumagamit ng problemadong produkto ng aquaculture sa merkado, sisingilin ko siya ng kabayaran. Hindi na kailangang magmadali. Ang ebidensya ang magsasalita. Lahat ng sample na hindi pa nakukumpleto ang muling pagsusuri. Hindi pinapayagang maihain. Maliwanag. Kinzong, paano mawawala ang pagsusuri ng kalidad? Talagang maganda ang palabas na ito. Wala ka sa listahan ni Emmy. Zhao ngayon. Tianqing Aquatics Yon's Lake Golden Claw Crab. Basta tumango lang si Kinzong. Handang maging eksklusibong supplier ng Tianqing. Zhao, ang mga materyales na hindi pa nasusuri ni Emmy. Zhao, hindi maaaring isama sa menu. Technician Lin, hindi ba mahusay kang tumingin ng datos? Tingnan mo rin ngayon. Pwede kang tumingin. Pwede kang tumingin pero mabilis na magsala. May papaabot lang ang babala sa panganib. Ang pinal na resulta.
Batay sa muling pagsusuri ng Regulatory Department, ang buong proseso ng pagkuha ng sample ay may video recording. Ano ang mapapatunayan ng isang test card? Talagang pakana ito. Bago maging malinaw ang resulta ng muling pagsusuri, hindi makakapasok sa supply chain ng kin. Kahapon may nakuhang abnormalidad sa monitoring point. Kahapon may nakuhang abnormalidad sa monitoring point. Kahapon may nakuhang abnormalidad sa monitoring point. Kumukuha kami ng sample ayon sa proseso. Kumukuha kami ng sample ayon sa proseso. Ipinapakita ng resulta ng ikatlong partido. May abnormal na nalalabing bakas ng gamot. Ang kaugnay na mga record. Naipasa na sa Market Regulatory Department. Labasan ng pampublikong paagusan. Sa anong batayan mo sinasabing may kinalaman ito sa Tianqing? Kaya hindi ako naglabas ng pinal na pasya. Ang pinagmulan ng batch ng mga alimango ngayon. Mga tala ng pagpaparami ng batch. Kailangan ninyo itong ibigay ng kumpleto. Sisiyasatin ito ng Regulatory Department ayon sa batas. Natanggap namin ang sumbong at paunang mga lead. Ayon sa batas, ang mga kaugnay na sample ay isa sa ilalim sa sealing at random inspection. Pakisunod ang pakikipagtulungan. Hinihiling sa supplier na magbigay ng sertipikasyon ng pinagmulan ng batch na ito. Ulat ng pagsusuri, mga tala ng paggamit ng gamot sa pagpaparami at mga dokumento ng transportasyon. Maaari akong magbigay, pero hindi ninyo pwedeng gamitin ang paunang mga materyales para basta na lang humusga. Pero sinasabi ko lang na nilabag ko ang mga patakaran. Kung nilabag ba talaga ang mga patakaran? Batay sa legal na resulta ng pagsusuri. Pakisunod ang pakikipagtulungan. Ngayon ay masasabi nating nasalo na ang panganib. Isang batch lang ng mga sample ang napigil. Sunod naman, kung kaninong ebidensya ang mas kumpleto. May kahina-hinalang tauhan sa gilid ng pabrika. Video bilang ebidensya at tumawag ng pulis. Nakatanggap na ng tawag sa pulis. Huwag nang magsalita pa, hanapin ang control cabinet. Sirain mo at umalis ka na. Babala, pumasok ka na sa monitored area. Kaugnay ng mga larawan at datos ng sensor. May tsisihi sa pangunahing lugar. Automatikong naipasa na. Huwag nang pakialaman, hanapin mo ang pangunahing unit. Bawat kagamitan dito. May hiwalay na numero at real-time na tala. Pabayaan ninyong ebidensya lang ang matitira. Ikaw si Linyi. May nagsabi na hinarang mo ang daan ng iba sa pera. Sinong nagsabi niyan? Pwede kang pumunta at sabihin sa mga pulis. Nailagay na sa protektadong estado ang pangunahing kagamitan. Walang bisa ang operasyon na hindi otorisado. Tumigil ka. Ibaba mo ang hawak mo. Video, bawal pumasok, record at ulat sa pulis. Nadervyan ko at nakaimbak na lahat. Pakisumite ang kaugnay ng mga dokumento ayon sa proseso at dalhin na rin ito. Mga kalat na walang silbi. May nangyari na naman kay General Zhao. Naglabas na sina Qin at Yinong Technology ng bagong produkto para sa pre-order. Buong proseso ay maaaring i-track. Bawat alimango ay may kasamang EET code. Kapag iniskan, makikita ang datos ng pag-aalaga. Tala ng pag-check sa kurba ng kalidad ng tubig. Ngayon, napakasensitibo ng usapan sa merkado tungkol sa kaligtasan ng pagkain. Pag nakita ito ng maraming kliyente, magsisimula silang humingi. Nagbibigay rin kami ng kaparehong antas ng datos. May 7 na kaming kliyente na ipinahinto muna ang order. Sinasabi nilang hihintayin muna ang opisyal na resulta ng muling pagsusuri. Noon presyo lang ang tinitingnan nila. Ngayon datos na ang hinahanap nilang lahat. Sabi ng pahayag ng Qin, bukas at malinaw na ang lahat. Kailangan nating magtayo ng tiwala sa supply chain. Para talaga ito laban sa atin. Linyi, gusto mo baguhin ang buong patakaran ng industriya. General Zhao, ano na ang gagawin natin ngayon? Maglabas ng pahayag at idiin na nakikipagtulungan tayo sa investigasyon. Bukod pa rito, maghanap ng mga taong magsasaliksik sa tracking system nila. Gusto kong malaman kung may butas ang data chain nila. O wala. Ano ba ang nangyari? Saan napunta ang mga tao? Pinagpipiestahan ni General Zhao ang mga alimango ni Linyi. 5,008. Sa akin, 5 lang naman. Basehan mo ba?
Base sa lahat ng alimango nila, may identity card ang bawat isa. Meron ba ang iyo? 20 taon na akong nag-aalaga ng alimango. Hindi pa rin maabot ang isang identity code. Bigyan mo ako ng isang piraso. Pakipila kayo, pre-order lahat ngayon. Maging sa pagbabalat, tanda na rin. Iyan ang tunay na high-end na produkto. Isang scan lang ng kliyente. Malinaw na lahat. Ang punong alimango ni General Chen ngayong taon. Ako mismo ang magpapadala sa inyo. Hindi dahil ayaw kitang bigyan ng mukha. Noong nakaraang linggo, sa King's Restaurant, kumain ako ng isang alimangong may datos. Mula sa breeding pond hanggang kusina, kita na lahat. Ikaw naman. Mayroon din kaming report sa pagsusuri. Mahalaga ang report. Pero ang gusto ngayon ng mga kliyente ay buong prosesong bukas at malinaw. Hindi masama ang alimango mo. Pero ang high-end na kliyente, mas binibigyang halaga ang safety standards at traceability. Hindi kami tatanggap ngayon. $300 na piraso. Ito ang pinapili ng kliyente. Si General Zhao, 12 order ang nakansela sa kanya ngayong linggo. Kaya pa ba niyang magbenta ng data crab? Kaya ko rin gawin iyan. Ang pangunahing algoritmo ni Lin Yi ay sikreto sa negosyo. Hindi tayo pwedeng sumalpok sa pulang linya. Wang Dachuan. Pakiyaya mo siya rito. Kung gusto niyang gawin, ang aming konsultant sa teknolohiya. Noong nakaraan, may alitan tungkol sa 30 milyong bayad sa kargamento. Kaya kong ayusin ang pagkakasundo. Kung ayaw niya. Kung gayon, hayaan siyang humanap ng paraan para bayaran iyon mismo. Mayor Wang, maaari ba tayong mag-usap ng sandali? Ano nang kailangan mo rito? Sinabi ni Ginoong Zhao na maghatid ako ng mensahe. Alitan sa bayad sa kargamento na 30 milyong. Pumapayag si Ginoong Zhao na ayusin ito. Basta pumayag kang pumunta. Maging konsultant sa teknolohiya ng Changcheng. Tulungan mo silang bumuo ng isang regular na sistema ng traceability. Ano ang ibig sabihin ng liham ng kasunduan na ito? Bayad para sa konsultant kada taon. Malinaw na nakasulat dito ang mga tuntunin ng utang at pag-aayos. Kung hindi ako pumunta, kung gayon, susundin natin ang normal na proseso ng kontrata. Gusto munang maglinaw ni Mayor Wang bago ako kontakin muli. May natukoy na otorisadong pag-access. Ginoong Zhao, ang mga dokumentong kailangan mo. Ayos, usaping 30 milyon. Mag-usap na lang tayo matapos ang beripikasyon. Ginoong Zhao, ang sinabi ninyo kanina ay, kapag dinala ko iyon, saka natin ayusin. Ang gusto ko ay isang bagay na may silbi. Beripikasyon ng Departamento ng Teknolohiya. Ginoong Zhao, ayon sa mga pamantayan ng seguridad, kailangang ilagay muna ito sa hiwalay na kapaligiran ng pagsusuri. Bilis, subukan na. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Zhao, hindi ito ang core system. Isa lang itong demo package na may pahintulot sa pagkilala. Package. Wang Dachuan. Ginoong Zhao. Hindi ko alam. Totoo ngang nakalusot akong pag-aaral sa pag-imbestiga. Niloloko mo ba ako? Kung ipagpapatuloy ni Ginoong Zhao ang paggamit nito, maaaring ito ay labag sa batas. Iminumungkahi naming itigil ito agad. Nasa lugar na ang pulis, Ginoong Zhao. Lin Yi, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang isang salita. Una nang sumakay sa kotse si Wang Dachuan. Nalilito si Technician Lin Dachuan. Wala na siyang mapuntahan dahil pinuwersa siya ni Zhao Tianba. Bigyan mo siya ng pagkakataong makapagbago. Pasensya na, Technician Lin Dachuan. Pero kung makukulong siya, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. Si Wang ang may kasalanan. Hindi dapat niya kayong pinasuyo. Ang dapat mong ginawa,
ay hindi ang magmakaawa sa akin, kundi ang sabihin ang totoo. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang pumilit sa iyong gawin ito? Magbigay ka ng tapat na salaysay. Sinabi ko na, maniniwala ba sila? Tiyak na itutulak ni Zhao Tianba ang responsibilidad sa akin. Sabihin mo lang ang totoo. Hindi lang ikaw ang may ebidensya. Ang huling daan para mabuhay. Ikaw mismo ang nagsabi ng totoo. Wang Dachuan, sangkot ka sa paglabag sa sikreto sa negosyo. Umaasa kaming magpaliwanag ka ng tapat. Inaamin kong ako ang kumuha ng mga dokumento. Pero hindi ako ang utak nito. Pinilit ako ni Zhao Tianba. May ebidensya ba? Sa panig ni Zhao Tianba, itinanggi niyang may kinalaman siya sa kilos mo. Ang sabi niya, ikaw daw ang kusang gumawa. Gumagamit ng teknikal na materyales para maipantubo sa utang. Nagsisinungaling siya para manloko ng tao. Gumagamit siya ng utang para takutin ako. Kalmado si Wang Dachuan. Ang bawat oras at lugar ng pakikipagkita mo. Linawin mo ng maayos. Huwag kang manghula. Sabihin mo lang ang totoo. Ano pa ng silbi ng sinabi ko? Kung ilalahad mo ng tapat at makikipagtulungan ka sa investigasyon. Isasaalang-alang ito ng mga otoridad alinsunod sa batas. Ang mahalaga, hindi ka na pwedeng managot para sa iba. Wang Dachuan, ito na ang pagkakataon mong magsabi ng buong katotohanan. Ginoong Zhao. Sa ngayon, ang paniniwala ng labas ay, personal na ginawa ito ni Wang Dachuan. Kapag umamin siya, hindi gaanong maapektuhan ang grupo. Hindi siya naglakas loob dahil wala siyang direktang ebidensya. Ano ang ipantatapat niya sa akin? Dumating na ang mga pulis, Ginoong Zhao. Papuntahin mo sila sa waiting room. Ginoong Zhao Tianba, pakisamahan mo kami pabalik para sa investigasyon. Investigasyon tungkol sa alin? Pinaghihinalaan kang nag-utos ka sa iba na magsagawa ng pagnanakaw ng lihim na pangkalakalan. May bago kaming ebidensya. Sabi ni Wang Dachuan, para bawasan ang parusa, natural lang naguluhin niya ako. Hindi ba paninira lang iyon? Magpapatunay ang ebidensya. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Pakiusap, makipagtulungan kayo 00623. Alam niyo ba kung sino ako? Ilang proyekto na ang isinabit ng Tianba Group. Kaya niyo bang akuin ang magiging bunga niyan? Walang kumpanya ni isang tao ang pwedeng manaig sa batas. Linyi, akala mo ba dito na matatapos ito? Hindi mo alam kung sino ang nasa likod ko. Ihinto muna ang presentasyon. Sino ka? Ito ang summit na inorganisa ng Qins. Song yan. Kapital ng Song sa Jingcheng. Ang pinakamalaking nagpapautang sa likod ni Zhao Tianba. Pumasok na si Zhao Tianba. Pero may utang pa rin siya sa Songs. Batay sa pagtataya ng panganib sa utang. May karapatan kaming hilingin ang pansamantalang paghinto ng kaugnay na kooperasyon. Ang account ng Qins ay isinailalim sa pagsusuri sa kontrol sa panganib. Ayon sa karaniwang proseso ng bangko. Nakapirmi ang supply ng kuryente sa pabrika at nakabitin ang koneksyon ng kuryente ng lungsod. Paano pa makakapasok ang generator test ng State Factory? Sino ka ba? Teknikal na si Lin. Isang buo lang. Bilhin mo ang eksklusibong karapatang pag-usapan ang algorithm na ito. Talagang marunong magnegosyo si Young Master Song. Hindi ito negosyo. Binibigyan ko lang kayo ng daan. Ang tunay na makakapagpasya ay ang buhay at kamatayan ng mga tao sa inyong proyekto. Ay nasa harap ninyo. Malakas nga ang dating ni Young Master Song. Pero masyadong mababa ang tingin mo sa ganitong patay na ang kuryente. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang gumagawa ng sistema at hinding-hindi iisang daan lang ang iniiwan ko. Pagbawi ng supply ng kuryente ng distrito. Young Master Song, ibalik ang supply ng kuryente ng pabrika at ng distrito. May hiwalay na backup power system ang pabrika ko, kaya pwedeng ibalik ang supply ng kuryente ng distrito. Bigla ang putol ng kuryente. Automatiko lang lilipat ang sistema sa ibang mode. May kuryente, so ano ngayon? Nasa ilalim ng kontrol sa panganib ang account ng Qins. Saan pa kayo kukuha ng pambiyahe? May abnormal na trail ng pondo na may kaugnayan sa Tianba Group. Naipasa na sa mga departamento ng investigasyon at pangangasiwa sa pananalapi. Ang oras ng pagsumite ay bago magsimula ang summit ngayong araw. Sinusuri mo ako. Ang sinusuri ko ay pampublikong datos sa pananalapi ng Tianba Group. Kung sa palagay ni Song na may mali ang mga materyales,
Pwede itong ipaliwanag ng ayon sa batas nang walang pagsisid sa usapin ng pagpatay sa screen. Isara ito. Walang kinalaman sa pagsasara ng screen. Hindi nito binabago ang katotohanang naisumite na ang mga materyales. Linyi, ano ang gusto mo? 3 bagay. Una, bawiin ang hindi makatarungang pressure sa account ng KIN. Ikalawa, ibalik sa normal ang kuryente sa pabrika. Ikatlo, ang pagharang ninyo ngayon sa summit ay ipahayag ng publiko. Song, nakapagpadala na ng sulat ang pangangasiwa roon at humihiling na makipagtulungan at magpaliwanag. Dahil sa isyu ng panganib sa utang na lumabas kanina, nagkaroon ng maling komunikasyon na nakaapekto sa summit. Humihingi ako ng paumanhin. Linyi, akala mo ba kapag napatingin ang pangangasiwa sa ilang materyales, panalo ka na? Sa loob ng 10 araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagkubkob ng kapital. Hihintayin ko. Ang punto ng pagsasampol ng kalidad ng tubig sa kaliwang ibaba ng Bodega 3 ay hindi pa tapos ang muling pagsusuri. Dumating ako para magsagawa ng on-site na inspeksyon. Hindi para utusan ka na magtrabaho. Kaya nagpasama ako ng teknisyan. Sabi ni Emily, Song kahapon, na may panganib ang aking sistema. Ngayong araw, hinihingi ng pangangasiwa na magsagawa ka ng on-site na inspeksyon. Puro proseso lang. Kahapon, gusto pa nilang tuluyan kaming isara. Ngayon, dito na sila para mag-inspeksyon. Pwedeng gamitin ang kapital para mag-pressure. Pwede ring magtanong ang pangangasiwa. Dahil ikaw, sa ngalan ng Song, ay nagbanggit ng panganib. Dapat maglabas ka ng ebidensya. Linyi, huwag kang masyadong magpakasiguro. Ang inyong overseas channel. Nasa kamay pa rin ni Song. Kahit gaano pa kaganda ang alimango mo. Hindi rin ito may bebenta. Kundi pawang laman lang ng palaisdaan. Iyan ang magiging problema, Jimmy. Song, tapusin muna natin ang ikalawang set ng mga materyales ngayong araw. Pagkatapos ng summit kahapon, ang 3 overseas buyers ay kusang nakipag-ugnayan sa KIN. Napakasimple ng dahilan. Ang ibinibenta sa inyong channel ay isang kakaunting supply. Ang aking sistema ay nakapagtitiyak ng matatag na standard na kalidad. Hindi maaari. Kung walang pahintulot ni Song, hindi sila makakapasok sa high-end na market sa loob ng bansa. Iyon ay lumipas na. Kumpanya 2 sa high-end na merkado ngayon. Ang kailangan ay hindi lang mukha, kundi matatag, ligtas at nasusubaybayang supply. Song, ang binlock mo ay ang lumang ruta. Ang binuksan ko ay ang bagong ruta. Kaya pinuntahan mo si Song yan. Hindi para ipahiya siya. Hindi malulutas ng kahihiyan ang problema. Ang ebidensya at ang merkado lang ang makalulutas nito. Kung ganoon, ano talaga ang gusto mo? 3 bagay ang batayan ng pagkontrol ng Song sa channel. Pagpapatunay sa cold chain ng kapital. Pagpapatunay sa cold chain ng kapital 3,000. Pagpapatunay sa cold chain ng kapital 154. Napunta sa ilalim ng pagbabantay ng pangangasiwa ang kapital. May kapalit ang cold chain. Natapos na namin ang pagpapatunay. Kaya ang bentahe ng mga overseas channel ng pamilyang Song. Simula ngayong araw, ay hindi na ang tanging opsyon. Mas matatag ito kaysa sa pautos. Ang hawak mo ang siyang tunay na pag-aari mo. Gaano mo ba katagal binalak ang lahat ng ito? Simula noong unang pagkakataong kumilos si Zhao Tianba. Song, kailangan mo akong tulungan. Song. Zhao, ang mga asset ng Tianba Group ay sumailalim sa debt restructuring. Nakuha ng Kins Aquatics sa pamamagitan ng legal na bid ang karapatan sa pamamahala at operasyon ng pangunahing asset sa pagpaparami. Hindi maaari. Ang kumpanya ko. Sa madaling salita, hindi na iyan ang iyong kumpanya. Song, hindi ito ang napagkasunduan natin. Zhao Tianba. Mas madumi ang problema mo kaysa sa inaakala ko. Hindi sasagutin ng pamilyang Song ang pagkakamali mo. Linyi, ano ba talagang gusto mo? Hindi ang kumpanya mo ang habol ko. Ang katotohanan 13 taon na ang nakalilipas ang gusto ko. Linyi, akala mo ba panalo ka na dahil nakuha mo ang kontrol? Ang mga asset na iyan ay pawang mga shell company lamang. Ang tunay na pera ay matagal nang wala roon. Hindi nagsisinungaling si Linyi. Ang kabuang utang ng Tianba Group ay lagpas sa 300 milyon. Nalin lang tayo. Kilala mo ba ang taong ito, Zhao Tianba? Lin Godong.
Ang ama ko ay namatay sa laboratorio 13 taon na ang nakalilipas. Aksidente lang iyon. Sarado na ang kaso. Ang pinagmulan ng Tianba Group, 1 linggo bago ang insidente ng ama ko, ay naglipat ng 800,000 sa assistant niya na si Zhu Ming. Sa pagsusuri ng mga records ng asset restructuring, lumabas ang daloy ng perang ito. Isang transaksyon lang. Sapat na para maging ebidensya. Sapat na para buksan muli ang imbestigasyon sa kaso 13 taon na ang nakalilipas. Si Zhu Ming ay pumanaw na dahil sa sakit 3 taon na ang nakalilipas. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng video sa notary public. Ang pangalan ko ay Zhu Ming. 13 taon na ang nakalilipas, tinanggap ko ang pera ni Zhao Tianba. Pinalitan ko ang mga mahahalagang sample sa loob ng laboratorio ni Professor Lin. Dahilan upang magkaroon ng malubhang abnormalidad sa kapaligiran ng eksperimento. Hindi totoo iyan. Baka na lamang iyan. Bahala na ang pulisya ang mag-verify kung totoo o hindi. Ang lahat ng records ng transaksyon, audit files, at authenticated documents ay naisumite na lahat. Zhao Tianba, tungkol sa nangyari 13 taon na ang nakalilipas. Sa aksidente sa laboratorio ni Lin Guodong. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Ling Yi, mula sa simula pa lang, ito na ang sadya mo. Simula noong unang pagkakataon, na ginalaw mo ang gramong king yun. Hinihintay ko lang na unti-unti mong hubarin ang maskara mo. Hindi ka mananalo. Hindi mo alam kung sino pa ang nasa likod ng pamilyang Song. Kung gayon, iimbestigahan ko sila isa-isa. Sino ang may gawa nito? Sino ang tunay na taong nasa likod ng pamilyang Song? Ano ang nangyayari? Ang Sperogera mula sa upstream ay pumapasok sa underground room. Sa area ng koneksyon, naapektuhan na rin ang external circulation system. Lin, ang ecosystem sa tangke ay tatagal na lang ng 2 oras. Putulin agad ang external circulation. Hindi maaaring bigla ang putulin. Babagsak ang oxygen level at ang mga bacteria colony. Ano na ang gagawin natin? Buksan ang lahat ng panlabas na gate. Pumapasok ang maruming tubig sa sistema. Hindi ito diretso sa production warehouse. Binuksan ang gate ng linis sa gilid na daan. Papasok muna ang maruming tubig sa 2nd antas na purification tank. Pagkatapos ay papasok sa anti-reverse test warehouse. Nagsusugal ka ba? Sinusuri ko. Kung makakaligtas ito, doon natin malalaman kung may karapatan tayo. Tunay na high-end ecological breeding market. Handa na ang 2nd antas na purification tank ni Lin. Buksan ang gate. Qin. Pinapasok ni Lin Yi ang red tide water. Pwesto ng distrito ang sistema. 2 bilyong proyekto. Hindi pwedeng siya lang ang sumugal. Iminumungkahi naming itigil agad ang pagsubok. Bawasan ang pinsala habang maaga. Hindi ako bulag na naniniwala sa kanya. Naniniwala ako sa datos ng kanyang sistema. At sa bawat naging pasya niya sa mga sandaling kritikal. Kung nagkamali siya, ako ang mananagot. Ipaalam sa legal at technical audit. Itala ang buong proseso. Basta alinsunod sa proseso. Sasagutin namin siya hanggang sa huling sandali. Narinig ko na pinapasok ni Lin Yi ang red tide water. Sa sarili niyang sistema. Hindi ba iyon paghingi ng gulo? Buhay pa ito. Hindi lang buhay. Matatag ang estado. Zero. Hindi ito bigla ang mutasyon ng gene. Ito ay anti-reverse trait na napili sa mahabang panahon. Dagdag pa ang AI purification system. Kaya nitong lampasan ang sukdulang pressure test sa kalidad ng tubig. Ibig bang sabihin nito, Jimmy? Lin, kayo ang magkokontrol sa high-end aquaculture market. Hindi ito pagkokontrol. Ito ay pagbibigay sa industriya ng bagong pamantayan. Papatayin ng red tide ang mga walang kahandaan. Pero pipilitin din nitong umangat ang industriya. Encrypt ang code. Lin Yi, ibigay ang core model ng anti-reverse train. At ang evolutionary algorithm. Kung hindi, sa susunod na masira ito.
Hindi na monitoring station lang ang tatamaan. General Lin, ang pangunahing sistema ay inaatake mula sa labas na network. Sinusubukan na ng kabilang panig. Nasakupin ang temperature control module. Palitan ang tracking records. Panatilihin ang ebidensya ng attack path. Dumaan sa maraming layer ng peke ang attacker. Kaya hindi pa matukoy ang lokasyon. Pero otomatikong naka-archive na ang attack data package. 22 degree. 2030. Paano patataas ang temperatura? Paano patataas ang temperatura? Ice sculpture style. Paano patataas ang temperatura? Binabago nila ang mga parameter ng temperature control sa malayo. Binabawi ko na ang access. 230, 221, 380, 460, 350, 30, 30. 10.5%, 380, 430, 360. 0.5%. Kung tataas pa iyan, magkakaproblema ang buong batch ng alimango. 300, 210, 1,600%. 300, 1,660. Kailangang putulin agad ni Linyi ang pangunahing sistema. Pero kung diretsong putol sa network, sabay babagsak ang temperature control at circulation system. Ano iyan? Tunay na puputok na kable. Offline ang pangunahing sistema. Naputol ang daanan ng panlabas na pag-atake. Pero kontrolado ang temperatura. Ang pangunahing sistema ay ang utak lang. Hindi buong katawan. Magagamit pa ito. Purong mechanical na temperature controller. Walang network module. Walang remote interface. Presyon, temperatura at daloy lang ang binabasa. Linyi, kailan mo pa ikinabit ang setup na ito? Unang araw ng online ang sistema. Bumalik na ang temperatura. At ang mga alimango. Walang pinsala sa pangunahing imbakan. Dapat matagal mo nang pinaghandaan ang galaw na ito. Sa mga taong gumagawa ng matalinong sistema, pinakamapanganib ang masyadong pagtiwala sa talino. Sa tunay na mahalagang bahagi, kailangan may isang offline na plano. At ang core model. Babalik at babalik din sila. Ang modelo ay nakaangkop sa magkakahiwalay na antas ng encryption. Wala ang mahahalagang parameter sa online host. Ngayon, hindi nila makukuha. At sa susunod, lalo na nilang hindi basta makukuha. Kung gayon, ano ang susunod? Una, airport sa Cybersecurity Department. Pangalawa, ay seal ang ebidensya. Pangatlo, ang lahat ng production system ay ilalagay sa offline protection mode. Nabigo ang remote attack ng kabilang panig. Ano ang susunod? Magpapalit sila ng taktika. At sisimulan nilang guluhin tayo mismo. Sinabi ng ilang tao kay Linyi na ang anti-reverse beast mo ay pinalaki gamit ang tubig mula sa Gramong Kingyun. Bakit para lang iyan sa kumpanya ninyo? Lubog na sa red tide ang lahat ng aming palaisdaan. Kailangang ipamahagi mo ang mga supling sa buong nayon. Bigyan mo kami ng paliwanag. Ang mga salitang iyan ay hindi tunog na galing sa sarili nilang isip. Sa group chat ng nayon, may biglang kumalat na maraming screenshot. Sinasabing palihim mong kinamkam ang pampublikong yaman ng Gramong Kingyun. Kumalat na ang usapan. Ang hacker ang unang bugso. Ang chismis ang ikalawang bugso. May sadyang nagpapasimula ng alitan sa pagitan ng mga taga-nayon at namin. Lahat, kumalma kayo. Ano ba ang hinihiling ninyo? Bukas sa konseho ng nayon. Ang pabrika, ang pamilya Kin at ang tatlong panig ay mag-uusap. Huwag kayong padadala sa mga mensahe sa internet. Gusto mo bang ako na ang unang magsumbong sa pulis, Linyi? Nakapagbigay na ng abiso. Naipadala na ang mga tauhan at ang Cybersecurity Department. Ngayon ng gabi walang pagtatalo. Para maiwasan ang banggaan. Paano ang mga taga-nayon? Hayaan munang lumabas ang buong katotohanan. Hayaan munang magluto at kumalat ang chismis. Bukas, kung sino man ang nag-udyok sa likod, lalabas din iyan. Iyan ang ugat ng buhay ng Gramong Kingyun. Hindi makapasok ang kabilang panig sa pamamagitan ng malayo ang paraan. Kaya gusto nilang pasukin ang puso ng mga tao. Technician Lin,
Ang nangyari kagabi ay hindi namin naayos ng maayos. Napakalaki ng pinsala sa nayon. Nadala agad ang lahat ng tsismis at napunta sa maling direksyon. Wasak na rin ang aming palaisdaan. Sa internet, sinasabi pa rin na, dapat na sa amin ang mga supling. Kaya naniwala kami. Halos manama sila kagabi. Paano natin ito ayusin ngayon? Hanapin muna natin ang taong nasa likod nito, saka tayo mag-uusap. Ang pagsagip sa nayon ay pagsagip din sa proyekto. Ang nangyari kagabi. Maaari kong hindi usigin ang mga karaniwang taga-nayon. Pero may 3 bagay na kailangang linawin. Una, ang pangontra sa alimasag ay hindi likas na yaman ng publiko. Ito ay bunga ng pananaliksik at pag-unlad ng kumpanya. May kumpletong pamumuhunan, mga tala ng pagsusuri at karapatang intelektual. Ikalawa, ang pagkukumpuni ng network ng tubig sa Gramong Kingyun. Kailangan ng pakikilahok ninyo. Hindi ito pagluhod at pagmamakaawa. Hindi rin ito pag-agaw. Kundi pakikipagtulungan. Ito ang sa Gramong Kingyun. Kasunduang pangkooperasyon para sa pagbangon ng ekolohiya. Ang sino mang gustong sumali ay maaaring tumanggap ng pagsasanay. Makikilahok sa paglilinis, pagsubaybay sa kalidad ng tubig at pag-aayos ng palaisdaan. May mekanismo ng pamamahagi ng kita at paglabas sa sistema ng siguro sa sahod. Nakasulat ang lahat dito. May sahod. Mayroon. Kapag nakapasa sa pagsasanay, babayaran batay sa dami ng itinanim. Kapag naibangon na ang palaisdaan at nagsimula na ang produksyon. Ang kolektibo ng nayon at ang kooperatibang kalahok ay kapwa may bahagi sa kita. Dito nakasaad ang voluntaryong pagpaparehistro ng mga taga-nayon. Walang sapilitan. May batayang sahod. May sigurong pangkaligtasan. Ang mga punla ay iisang pamamahala ng kooperatiba. Hindi maaaring ibenta ng paisa-isa. Ikatlo, ang nagpapakalat ng mga tsismis kagabi ay aking usigin. Hindi ang mga taga-nayon na nadala lang. Kundi usigin ko. Ang taong gumawa ng tsismis at nagpasiklab ng alitan. Ang karaniwang pagpapasa ng balita ay hindi naman nagdulot ng matinding masamang bunga. Pangunahin itong paalala at pag-aaral. Ang pangunahing tinitingnan namin ay ang pinagmulan ng mga account at ang mga nasa likod na organisador. Teknikal na kawani na Lin. Kung magpatala na kami ngayon. Pero unahin munang basahin ng malinaw ang kasunduan. Kapag natapos ang paliwanag, saka pipirma. Walang makakapanlin lang sa iba habang nakapikit at tatakan na lang ng daliri. Mas mahinahon ka pala ngayon kaysa inaakala ko. Ang mga patakaran ay hindi para apihin ang mga tao. Ang mga ito ay para pigilan. Na muling may mapagsamantalahan. Deep Blue International. Ang higante sa pandaigdigang kalakalan ng produktong dagat. Nasa likod ang Song at Kin na mga nakatatanda. May anino nila roon. Ano ito? Ang yugtong kasunduan sa pansamantalang pagpapatigil ng kooperasyon sa proyekto ng Kin Group at Kingyun. Ikaw ang gustong umurong. Hindi dahil hindi maganda ang proyekto, kundi hindi ko na kayang manatili sa tabi mo. Sobrang bigat ng presyon sa loob ng Kin. Pinagpipilit ako ng mga nakatatanda, na bukas ay dumalo ako. Sa pandaigdigang pagtitipon sa agrikultura at teknolohiya. Gusto nilang hayagan kong putulin ang ugnayan sa iyo. Nagbabantang ka na nila. Linyi. May mga bagay na hindi kayang lutasin ng kasunduang datos ng sistema. Pirmahan mo na. Mula ngayon, sa panlabas, tila, hindi na tayo magkatuwang. Pinoprotektahan mo ba ako? O pinoprotektahan mo ang Kin? Hindi ito para sa akin, kundi para makakuha lamang ng kaunting oras. Sa wakas, lumantad na rin ang kasunduan sa pansamantalang pagpapatigil ng kooperasyon. Hindi ka ba umalis na? May sasabihin ako sa iyo. Box ang pandaigdigang agrikultura. Sa Global Agricultural Technology Expo, kailangan mong maglabas ng formal na pahayag na pansamantalang ititigil ng Kins Aquatics ang pakikipagtulungan kay Lini at makikipagtulungan sa ikatlong partido para pagdudahan ang kanyang teknolohiyang anti-crabbing na may panganib sa kaligtasan. Gusto nilang pilitin kang magsinungaling. Naghanda sila ng tinatawag nilang inspection report. Kapag tumuntong ako sa entablado, ang pangalang Lini ay ikakabit sa isyu ng kaligtasan sa pagkain at masisira ang reputasyon ko. Paano kung hindi ka sumang-ayon? Ipapabato nila ang pondo ng aking mga magulang. Ang pondong pangkawang gawa na iniwan nila.
At ikakaltas ang lahat ng record ng pamilya. Pati na rin ang pagtanggal sa akin sa Board of Directors ng Kins Aquatics. Kaya ang kasunduang pinapirma mo sa akin kahapon ay para isipin nilang sumunod na ako sa kanila. Akala ko kaya ko itong dalhin ng mag-isa. Pero natuklasan kong nasa likod din nito ang Deep Blue International. Hindi nila ako gustong paalisin sa tabi mo. Gusto nila akong gamitin para sirain ka. Bakit ka narito ngayon? Gusto mo bang lumaban tayong magkasama? Kung may pagkakataon pa. Kailan mo pa natuklasan ang mga ito? Simula nang ibigay mo sa akin ang kasunduan sa pagpapatigil ng operasyon, ang lupo ng mga nakatatanda sa Kins Aquatics, at ang mga bakas ng transaksyon sa Deep Blue International, ay matagal nang nakatago sa mga channel ng pamilyang Song. At sa likod ng mga obligasyon sa Tianba Group, pinagdugtong-dugtong ko lang ang mga linya. Legal ba ang mga ebidensyang ito? Lahat ay nakuha mula sa public disclosure at otorisadong pag-audit. Kasama ang mga materyales na kinuha ng mga abogado at impormante. Walang mga iligal na sistema. Walang mga tagong account. Ang pansamantalang kautusan ni Emeth Kin ay tinanggap na, hindi na pwedeng basta-basta magdesisyon. Ang lupon tungkol sa pondong pangkawang gawa at ang mga dokumento ng pamilya. Nagsumite na rin kami sa lupon ng mga direktor ng petisyon para sa pagsisiyasat sa mga kaugnay na transaksyon. Bukod pa rito, ang Deep Blue International na kumukontrol sa lupon ng mga nakatatanda ng Kins Aquatics at ang kanilang consulting firm ay nagbayad ng maraming kahina-hinalang bayad sa konsultasyon. Ang timing nito at ang hiling nila sa inyo na maglabas ng maling pahayag ay lubos na tumutugma, kaya hindi nila pinoprotektahan ang Kins Aquatics, kundi ibinebenta ang Kins Aquatics sa Deep Blue. Bukas, hindi mo na kailangang magsinungaling. Kailangan mo lang tumayo sa entablado at sabihin ang totoo. Ito ang pagkakataong makabawi. Gusto ko lang ilantad ang mga katotohanang matagal nang nakatago. Naglakas loob kang lumaban sa pamilya. Ang Kins Aquatics ay hindi pag-aari ng lupon ng mga nakatatanda. Bukas sa emergency meeting ng Board of Directors, ipoproseso ko ang pagbawi sa inyong mga otoridad. Bukas sa Global Agricultural Technology Expo, ilulunsad ng Deep Blue ang kanilang bagong henerasyon ng mga produktong pang-akwatiko gamit ang gene editing. Kinokontrol nila ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan sa mamahaling pagkaing dagat. Kaya hindi lang alimango ang kinatatakutan nila, kundi ang isang bagong pamantayan. Dapat mong hamunin ang Deep Blue sa Expo. Hindi lang basta hamon sa kanila, kundi para makita ng lahat na ang industriya ay hindi dapat nakadepende sa dikta ng isang higanteng kumpanya, Deep Blue International, handang magbigay ng lisensya ng teknolohiya para sa mga global partners, cold chain logistics, quality assessment at brand endorsement. Ang pagpili sa Deep Blue, ang mahalaga ay ang pagtitiyak. Ginoong Lin, ito ang Global Agricultural Technology Expo. Hindi ito pagtitipon para sa pagpapakilala ng mga lokal na proyekto. Kaya ang dinala ko ngayon, hindi isang produkto ng isang kumpanya. Ang dinala ko ay isang bukas na sistema ng sertipikasyon. Oktubre 20, 2022. Ginoong Lin, ikaw, isang negosyong pangpagpaparami. Ano ang basehan mo para magtakda ng pandaigdigang pamantayan? Hindi ako lang ang nagtakda nito. Ang sistemang ito ay pinagsama ng maraming institusyong pananaliksik, mga ahensya ng pagsusuri, mga mamimili at mga asosasyong pang-industriya, na sama-samang lumahok sa pagbuo nito. Hindi ito sa pilitang hadlang. Hindi rin ito pribadong tuntunin ng isang kumpanya. Bukas ito, maaaring mag-apply ang kahit anong kumpanya para sa pagsusuri. Maaaring pumili ang sinumang mamimili ng produktong may ganitong tatak. Ayan, Kin. Nakapasok na ba sa sistemang ito ang Kin? Opisyal na inanunsyo ng Kin Group. Nasasali sila sa bukas na sistema ng sertipikasyon. At para sa mga dekalidad na produktong aquaculture sa ilalim ng tatak nito, ay isasagawa ang buong kadena ng pagsubaybay. Ginoong Lin, ilan sa mga kumpanya ng iyong sistema ang handang tumanggap nito? Hanggang ngayong hapon, 27 internasyonal na mamimili, 8 kumpanyang may cold chain, at 12 ikatlong panig na ahensya ng pagsusuri ang nakapirma na sa unang batch ng kasunduan sa pagtanggap. Hindi umaandar ang merkado sa salita lang. Kaya ngayon hindi puro salita lang, kundi aktual na pagsusuri sa lugar.
Ang mga produkto ng Kinyon Project at Deep Blue International ay parehong sasailalim sa iisang sistema. Sa proseso ng pagsusuri ng ikatlong panig, ang mga sample ay bubunutin ng random. Sa buong proseso ay patas. At ang datos ay real-time na ipapakita sa screen. Sige, ang Deep Blue International ay tatanggap ng pagsusuri. Sa pagsusuring ito, random na numero ang gagamitin. Blind delivery para sa pagsusuri. Buong proseso ay re-record. Maling pagbasa ng sistema. Dumaan na sa internasyonal na sertipikasyon ang aming supply chain. Imposibleng lumitaw ang ganitong problema. Pakiantay muna, General Manager Shen Blue. Ang dilaw na babala ay hindi nangangahulugang bagsak na agad. Ang ibig lang sabihin ay kailangan ng muling beripikasyon. Hindi walang merkado ang mga produkto ng Deep Blue. Pero hindi na sila pwedeng umasa lang sa tatak at sa mga channel. Para kumbinsihin ang mga mamimili, ang hinaharap ng high-end aquaculture ay kailangang magsalita gamit ang transparent na datos. Akala mo ba na sa isang sistema ng sertipikasyon, guguho na ang Deep Blue? Ang ilang dekadang posisyon nito sa merkado. Hindi ako nandito para gumuho ang posisyon ng kahit sino. Nandito ako para sabihin sa lahat na hindi dapat iisa lang ang boses sa industriya. Ang ilang datos ng supply chain ng Deep Blue International ay may hindi pagtutugma sa isinumiteng mga materyales. Ang komite ay nailipat na ang sitwasyon sa kaugnay ng mga tagapangasiwa at sa mga ahensya ng investigasyon sa industriya. Pakiusap na makipagtulungan kayo at magpaliwanag. Lingi, panalo ka ngayon sa entablado. Pero napakalawak ng pandaigdigang merkado. Hindi mo mababantayan ang lahat ng dako. Hindi ko kailangang bantayan ang lahat ng dako. Basta mas marami lang ang handang buksan ang ilaw. Kusang aatras ang dilim. Ginoong Lin. Matapos makuha ng Kinyon Project ang unang batch ng sertipikasyon. Maaari bang, ganap na komersyalisado ang pangunahing teknolohiya. Pwede itong lumago, pero hindi nang basta-basta at walang direksyon. Bukas ang sistema ng sertipikasyon at otorisasyon sa teknolohiya. Ayon sa laki ng kumpanya, ang kapasidad ng produksyon at pangangailangan ng bawat rehiyon ay may antas ng presyo. Mga katamtaman at maliliit na nag-aalaga. Maaaring dumaan sa pakikipagtulungan ng kooperatiba at sa pakikilahok ng lokal na plataporma. Hindi sila may iwan sa gilid. Ipinapahayag namin ang pagbili sa hinaharap ng mga high-end na shell-type na produkto. Bibigyan ng prioridad mga produktong nakapasa sa bukas na sertipikasyon. Magpapasuri ulit si G. Lin sa Deep Blue International. Malugod na tinatanggap. Mag-apply rin para sumali. Ang bukas na proseso ng pagsusuri sa sertipikasyon. Yumuko na siya. Hindi iyon pagyuko. Pinilit siya ng merkado na piliin ang pagiging bukas at malinaw. Pero hindi madaling aatras ang Deep Blue sa kompetisyon. Hindi ko rin naman gustong umalis ka. Ang malusog na industriya. Kailangan ng kompetisyon. Hindi kailangan ng pagsasara. Yelin. Sinasabi ng ilan na ikaw ang bagong hari ng aquaculture. Ano ang tingin mo? Hindi ko gusto ang tawag na iyan. Hindi kailangan ng hari ang industriya ng aquaculture. Ang kailangan nito ay mga siyentipiko. Mga tagasuri ng mga nag-aalaga at mga tauhan sa cold chain. Dapat sabay na makilahok ang mga mamimili at mga consumer. Kung talagang kailangang sabihin, ano ang pangako natin ngayon? Hindi iyon pangako ng isang tao, kundi pangako ng malinaw na pamantayan. Nanalo na si G. Lin sa Pandaigdigang Expo. Malinaw ang nakasulat sa kasunduan. Pagkatapos maabot ang pamantayan sa pag-aayos ng palaisdaan. May bahagi ang komunidad ng nayon at ang kooperatiba. Noon ay pinagbintangan pa kami. Naniloko kami para manggulo sa harap ng pabrika. Kapag nasaktan ka na, mas tumatagal ang aral. Sa susunod, kapag may sinabi sa internet, ebidensya muna ang hahanapin. Nagsalita na si G. Lin, sa susunod na linggo, magsisimula ang ikalawang batch ng pagsasanay. Ang magaling ay may pagkakataon. Makakapunta sa Eco Warehouse Base. Para maging regular na teknikal na manggagawa, may pagkakataong makapasok sa base. Pero kailangang pumasa sa pagsusulit. Hindi pwedeng umasa lang sa koneksyon. Kung ganoon, noon ay sa biyaya ng kapalaran kumakain. Ngayon ay sa sariling kakayahan na kumakain. Lumabas na ang taunang ulat. Ang bukas na sistema ng sertipikasyon ay tinanggap na ng mahigit 60 bansa at ng mga mamimili sa mga rehiyon.
Paano naman ang datos ng mga kooperatiba ng maliliit at katamtamang nag-aalaga? Ang pinakamabilis na lumago, lalo na ang modelo ng Gramong Kinyon. Naitulad na ito sa mahigit 20 baybaying lugar at mga rehiyong nasa loob ng bansa na may mga sistema ng tubig. Kasama pa ang Deep Blue International. Matapos ang buong pag-aayos, nakapasok sila sa ikalawang batch ng bukas na sertipikasyon. Sa wakas ay pumayag na silang ilabas ang datos. Matutong maging mapagpakumbaba ang lahat sa merkado. Naalala mo pa ba nang may tumawag sa iyo noon? Na hari ng aquaculture. Ang upuan ng hari ay nasa mataas na lugar. Samantalang ako ay dapat tumayo sa loob ng sistema. Ano ang ibig sabihin niyan? Hayaan ang bawat isa na makita ang datos. Hayaan ang bawat taong seryosong nag-aalaga na magkaroon ng pagkakataon. Hayaan ang bawat alimangong ihinahain sa mesa na masubaybayan mula simula hanggang dulo. Hindi ito ang dulo. Kung ganoon, ano? Ito ang susunod na yugto ng proyekto.